Hi! Here's another mini vlog. So, eto na nga yung naging ganap namin nung hapon after namin gumala or nagkaroon ng pagkakaabalahan ni pamangkin sa umaga. So, afternoon na nga dyan is naka-ready na kaming lahat-lahat. Naka-empake na kami ng aming dadalhin kasi uuwi kami ng province kasama ang aking parents and si Habi at si pamangkin. Kasama rin namin si kuya. So, ayan, nagpa-full tank muna kami bago kami lumabas or magbiyahe. We're on our way na nga diyan papunta sa NLEX. So, habang nagbabiyahe kami, ayan, busy-busy kami ni pamangkin sa aming mga kuko kasi hindi kami naglinis ng kuko dyan. So, masyadong busy. And then, nakapasok na kami ng NLEX dyan. Ongoing na yung aming biyahe papuntang south. So, while nasa biyahe nga kami, ayan, nagkukwentuhan kami habang nagkukuting-ting kami ng mga nails ni pamangkin. Panay nga ang tingin sa amin ni Mother Dear. Akala ko kami lang dalawa yung magkukuting-ting dyan ng nails. Siya rin pala. So, eto yung dala kong press-on nails. Ayan. And then, ayan na nga. Hindi na nakatiis si Mother Dear at nag-cutex na rin siya. So, ayan. Nilalagyan ko ng press-on nails si pamangkin. After kong malagyan yung kanyang mga kamay, ako naman yung maglalagay for my own nails. So, ayan, nakalabas na kami ng NLEX at may nakita kaming nasusunog na kotse sa pa-southbound na yan. So, nakaakyat na kami dyan ng Skyway sa mga oras na yan. So, ang ganda ng tanawin kaya, ayan, ipapakita ko sa inyo ang tanawin sa itaas ng Skyway. Mag-enjoy tayong lahat sa panunood. So, di ba, nakakamangha lang na napakalaking tulong ng Skyway na yon para sa mga commuters, sa mga tawag doon, nagbabiyahe. Napaka hassle-free niya, less oras na yung makukonsume natin sa pagbabiyahe. Instead na dumaan ka sa baba, marami kang dadaanan and traffic, dyan ka. Super bilis lang kapag walang naging aberya and smooth lang siya. So, yan, nag-enjoy kami sa tanawin ni pamangkin kasi napakadalang namin dumaan dyan sa ibabaw ng Skyway na may araw pa. Usually talaga nagbibiyahe ang pamilya, lalo na pag uuwi kami ng province is madilim na or gabi or madaling araw. Kaya hindi namin na-enjoy yung mga tanawin dyan mismo sa ibabaw ng Skyway. So, nakakamangha talaga, di ba? Napakaganda ng tao. Maraming building, mga bahay-bahay dyan. Ayan. Kung nakikita nyo na ng personal, ang ganda. Kahit na medyo magulo yung mga bahay-bahay dyan. And then, nakakaganda rin yung mga building. Promise. Nakaka-relax din silang pagmasdan habang kayo ay nasa biyahe. In-enjoy ko lang nga pala yung biyahe namin. Yung mga nakikita kong tanawin dyan. Kasi nga, pampatanggal din na ng stress at sobrang dalang ko talaga makita yan ng may araw pa. And sabi ko pa kay pamangkin, alam mo ba, eto yung Laguna de Bay, ayan. Ang isa sa pinakamalawak at mahabang river kung hindi ako nagkakamali. So, ang ganda niyang pagmasdan mula sa malayo and then sinum ko lang siya, tanaw na siya. So, nakalabas na kami ng SLEX dyan. Dumaan muna kami sa isang gasoline station para mag CR dyan. So, ing-ihi na kami dahil sa haba na rin ng amin na biyahe. And then, nagpasya na si Mother D na magmerienda na kami since past 5 na yata dyan ng hapon. So, hindi pa kami nakakapag-merienda. And then, napagpasyahan namin yan. Dyan na lang kami sa McDo magme-merienda since yun yung malapit dun sa aming parking. And then, nakapag-order na nga kami. Pabalik na kami sa aming sasakyan para merienda or kumain na. So, ayan si pamangkin. Happy na naman siya. Syempre favorites. So, ayan, dyan na kami kumain. Nag-take out na lang kami para hindi na masayang yung oras. At anytime na matapos si Habi kumain dahil siya yung nagda-drive is on the go na kami. Habang kami naman is kumakain pa. So, tuloy-tuloy na nga yung aming biyahe dyan kasi malayo pa yung aming destination. 6 to 8 hours pa yung aming tatakbuhin dyan pa uwi ng province. Ayan. Isa rin to sa view na nagustuhan ko. Ayan, yung bundok. Makiling dyan. So, first time ko siyang makita dyan sa site na yan habang kami ay nagbabiyahe kasi nga usually madilim na or gabi na kami nakakadaan sa area na yan. So, namangha ako. And then, ayan, habang kumakain si pamangkin, binibideo ko siya kasi ganyan yung ginawa niya. Pinagsama niya yung price sa isang box and then yung kanyang burger and then inilalim niya yung kanyang drink. So, natutuwa ako sa kanya. Habang si Padre kumakain din and then ako, kumakain na rin ako dyan kasi nagutom na rin ako. And then, palabas na kami dyan ng NLEX talaga. Literal na papasok na kami ng
probinsya dyan. So, ayan, madilim na nung nakarating kami ng SM Santo Tomas and SM San Pablo. Hanggang sa pumasok na kami sa lalawigan ng Quezon. And then, syempre, mga ihiyang person, kaya hindi mawala ang pagtigil na stopover sa mga CR. Isa yun sa napaka-cute na CR na lagi namin pinupuntahan kapag nagbabiyahe. At eto pa, yung isang pinakapaborito naming CR, ang Restroom 20. Ayan. Napakaganda talaga ng CR at linis ng CR na yun. Kaya pag nakabukas talaga na dadaan kami dyan, hindi kami mag-i-stop over para lang jingle dyan. Tingnan nyo naman yung interior niya sa loob, diba? Super nice. At ang daming collection nila ng mga, yung sa tin can, yung tinataas mo para mabuksan yung mga tin cans. Yun, collection yun dyan. So, ayan, 20 pesos yung bayad sa CR na. Tingnan nyo naman kung gano'n kaganda. Ayan, diba? Ewan ko na lang kung makikita kayo sa labas niyan kasi talagang transparent yung salamin niya from outside to inside. So, ayun, 11:22 na nang makarating kami sa aming probinsya. So, ngayon pa lang kami magdi-dinner sa time na yan. Tara, samahan nyo kami. And then, first time namin dyan sa bagong tayo ng McDo. So, ayun yung McDo ng Lofes. So, dyan kami nag-dinner. Ayan, kumain na kami kasi gutom na dyan. Talagang sinadsad na namin dyan kasi nga may naghihintay na sa aming mga kamag-anak sa aming pagdating. So, yung pupuntahan pala namin dyan is namatay kasi yung isa sa aming mga relatives. Kaya kami ay napauwi ng probinsya para makipaglamay at makipaglibing na din. So, one day lang naman yon, nagbiyahe kami ng 21 and then the next day ililibing na siya. So, madalas last night lang talaga kaming nakakapunta and then balikan din yung aming nagiging biyahe na madalas na ginagawa namin pag umuwi kami ng probinsya. Usually, ganun lang kami umuwi kapag may okasyon lang, the day before the mismong okasyon, ganun kami umuwi. So, hindi talaga siya bakasyon, literal. Super pagod and puyat ang aming inaabot sa mga ganung pagkakataon. Pero okay lang naman, at least nakakadalo kami. So, 12:40 na nga dyan nang makarating kami sa kung saan nakaburol yung aming relative. Ayan yung aking mga tito. So, kukunti na lang yung naabutan namin kasi nga super late na dyan, madaling araw na. And then nagsiuwian na yung iba para makapagpahinga and makabalik bukas para sa libing. So, 1 p.m. pa naman yung libing dyan. Kaya, ayan, nakahabol pa naman kaming makipaglamay. So, ayan yung aming relatives dyan. So, after nun is antok na si pamangkin and then ako rin puyat nga dahil sa biyahe dahil hindi talaga ako natutulog kapag si hubby ko ang nagda-drive. So, napagpasyahan ni mother and ni father din na mag-hotel na lang kami. Ayan, para kami makapagpahinga and then makatulog din si hubby and ang pamangkin and then ako rin. So, dyan kami sa hotel na yan nagstay for about 12 hours lang. And then, labas namin bukas sakto lang para makadalo sa living. So, babalik si mother at si father doon para makisalamuha sa aming mga relatives habang kami naman ay matutulog dyan. Kasi nga, napupuyat kami sa aming biyahe. And then, si mother, father naman, nakakatulog naman sila sa biyahe. So, eto lang yun muna yung ganap namin last May 21, 2026. See you sa next vlog. Kasunod nito. Bye!